Meron ka bang kakilala na sumasali sa liga ng basketball? Kasali ka ba sa liga ng basketball? Or nanonood ka ba ng liga ng basketball around your area? In this video, pag-uusapan natin yung mga common injuries at kung ano yung dapat gawin dun sa mga common injuries na yon sa basketball. Isa sa mga common injuries ay yung sprained ankle o yung tapilok. Yung na-crossoveran ka ni Kyrie tapos nabali yung paa mo, yung ganon. Sprained ankle. So, anong dapat gawin? Hindi totoo yung sinasabi niya dapat mong ipadjak yung paa. Hindi yan nakakatulong. Ang dapat mong gawin dyan ay yung tinatawag natin na RICE. R-I-C-E. Rest, ice, compression, and elevation. I-rest mo siya. Huwag mong gagamitin. Huwag mong masyadong iaapak. Huwag mong itatakbo. Ice. Lagyan mo ng yelo. Ibabad mo sa yelo. Yung iba ang ginagawa sa isang timba, nilagyan ng madaming yelo, lagay mo dun yung paa mo. Sunod naman is compression. Pwede kang gumamit ng elastic bandage. Ikutin mo dun sa paa mo para tulungang mawala yung pamamaga. And then elevation. Tataas mo yung paa mo kapag natutulog ka or kapag nakaupo ka. Kapag hindi nakakatulong o hindi nawawala, baka may nabaling buto dyan kasi pwedeng mangyari yon. Kapag ganoon, pumunta na kayo sa pinakamalapit yung doktor para magawa ng x-rays, makita natin kung ano talaga yung problema. Next naman ay yung mga injury sa tuhod, mga ACL, MCL, pwedeng sprain lang, pwede ring naputol talaga yung MCL o yung ACL mo. Hindi lang to sa NBA nangyayari din to sa mga maliliit na liga, sa mga barabarangay. Now, ang unang-unang kailangan mong gawin kapag napansin mo na parang bumigay yung tuhod mo is huwag mo siyang igagalaw. Make sure to immobilize the knee. Huwag ka nang tatakbo, huwag mo na ituloy yung laro, baka lalong masira yung tuhod mo, baka lalo kang magka-problema. The best thing to do is ipahinga mo na siya and then magpa-check up ka para makita kung ano yung problema talaga. Kasi sa physical exam ng doktor, doon natin malalaman kung ano yung imaging na kailangan natin gawin para sa tuhod mo. Next naman is yung mga finger and hand injuries. Ito, madalas sa basketball, yung mali yung pagkakasalo mo ng bola, nasuklo ka, yun yung tawag sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, yung suklo, yung pagkadating ng bola, tumama sa daliri mong gano'n, tapos parang jam yung finger mo. Yun. Pwede yun mag-cause ng bali dun sa buto. Pwede ring magkaroon ng sprain dun sa kamay mo. Pwede ring magkaroon ng dislocation. Na-dislocate yung daliri mo. Makikita mo, hindi na pantay, nakaliko ng ganyan. Kung na-dislocate yung daliri mo, the best thing to do is pumunta agad sa doktor para ma-realign. Kung nandun ka pa sa laro, kailangan mo ng first aid, what you can do is lagyan mo ng splint para hindi magalaw yung daliri. Nakaganyan, tabla, libro, o kahit anong matigas na bagay na pwede mo iganyan, tapos ibalot mo yung kamay para hindi magalaw. Then, takbo na agad sa ospital. Ito, very common, cramps. Anong pwedeng gawin pagka cramps? Hydration. Kailangan uminom ng maraming tubig. Make sure na may electrolytes din yung iniinom nyo para maibalik. Dok, wala akong pambili ng mga mahal na sports drink eh. Pwede kayong uminom ng mga Orisol. Pareho din yun. Nagbibigay din yun ng electrolytes. Hindi nga lang kasing sarap, pero makakatulong yun dun sa pagbabalik ng electrolytes na nawawala sa'yo kapag ka nagpapawis ka. If you want more health content kagaya nito, follow me on this channel. It's been me, Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine resident doctor. Thank you for watching. I'll see you guys on the next one. Peace.